Kumikita ka ng 5 beses na mas malaki kaysa sa mga kabatch mo sa Manila? Naka-dollars ka, naka-dinars, o naka-yen. Pero bakit ganun? Bakit ang savings account mo parang sibuyas? Kapag binuksan mo, mapapaiyak ka sa laman. Zero balance? Ingat ka my friend, kasi baka isa ka na sa mga OFW na one-day millionaire kapag sweldo, pero pulube kapag uwi. Ang topic natin ngayon ay masakit. Ito yung reality na ayaw pag-usapan sa family group chat nyo. Ang tawag dito, black hole expenses. Ito yung dahilan kung bakit pagkatapos ng 10 taon na pagkayod, pag uwi mo ng Pilipinas, ang sasalubong sa'yo ay welcome back banner lang at walang ipon. Handa ka na bang marinig ang katotohanan? O gusto mo pa ring magbulag-bulagan habang nauubos ang dugo at pawis mo? Let's go! Kamusta guys? Kuya Benyo ito. Alam nyo, ilang beses na ako nakatanggap ng DM sa ating page. Ang laging kwento, Kuya Ben, 15 years na ako sa Dubai. Ang laki ng sahod ko. Pero bakit wala akong maipakita? Masakit di ba? Ang tawag dyan, financial homesickness. Gusto mong umuwi pero hindi pwede kasi broke ka. Ngayon, hihimayin natin ang kultura ng padala at ang tinatawag nating family pressure. Hindi ito para siraan ang pamilya mo ha. Mahal natin sila. Pero may mga habits tayo na kailangang baguhin bago maging huli ang lahat. Sayang ang dollars. Sayang ang pagod sa abroad kung ang ending mo ay magiging ATM machine ka lang habang buhay. Sa video na ito, ika-calculate natin kung magkano ba talaga ang nawawala sa'yo dahil sa mga invisible expenses na ito. At stay hanggang dulo ha, kasi ituturo ko sa'yo ang isang ninja move kung paano ka makakapag-ipon nang hindi nalalaman ng mga kamag-anak mong mahilig mangutang. Yes, kailangan nating maging street smart. Kung handa ka ng protektahan ng future mo, i-like mo tong video para kumalat ang warning na to sa ibang Pinoy. Save a friend, hit like. Kwentuhan muna tayo. Kilalanin natin si Mario. Hindi siya si Super Mario, pero hero siya ng angkan nila. Si Mario ay isang skilled welder sa Saudi. Sahod niya, nasa 60,000 pesos converted. Malaki yan kung sa probinsya ka nakatira, di ba? Pero ganito ang breakdown ng buhay niya. Tuwing sahod, automatic 40,000 pesos ang padala kay misis. Yung natitirang 20,000 pesos, pambayad sa renta niya sa maliit na kwarto, pagkain at load para maka-video call ang pamilya. Okay lang sana yun. Responsable siyang ama. Pero ito ang malala. Isang araw, tumawag ang kapatid ni Mario. Kuya, birthday ni Bunso. Baka naman pwedeng magpadala ka ng pangletsyon. Minsan lang naman. Si Mario, dahil ayaw mapahiya at gustong ipakita na okay siya sa abroad, nagpadala ng extra 5,000 pesos. Saan niya kinuha? Sa savings sana niya para sa emergency. Next month, tumawag naman ang pinsan. Insan, na-ospital ang nanay. Walang pambayad. Ikaw lang may pera sa atin. Boom! Another 10,000 pesos. Goodbye. Ang ending, si Mario kumakain na lang ng cup noodles at dilata para makatipid. Habang sa Facebook ng kanyang mga kamag-anak, nakikita niya silang nag-outing, nakabagong sapatos at may palitsyon. Dugo at pawis yan ni Mario. Pero ang nakikinabang, iba. Nakaka-relate ka ba? O baka naman ikaw na si Mario ngayon? Ito ang masakit na reality. Sa kulturang Pilipino, kapag ikaw ang nag-abroad, automatic ikaw ang designated survivor ng pamilya. Ikaw ang takbuhan, ikaw ang bangko, ikaw ang insurance company, ikaw ang scholarship fund. At kapag tumanggi ka, naku po, ikaw ang masama, ikaw pa ang madamot. Nagbago ka na porket nasa abroad ka, sasabihin nila. Kaya ang nangyayari, nagbibigay ka kahit wala na para lang ma-maintain ang image na successful ka. Pero sa loob-loob mo, umiiyak ka na. Ayaw kong maging Mario ang ending mo. Yung pag-uwi mo, matanda ka na, pagod at walang-wala. Tapos yung mga tinulungan mo, hindi ka nakilala kasi wala ka nang maibigay. Ang 3 black hole expenses. Para hindi ka maging biktima, kailangan mong maging street smart. Ito ang 3 black hole expenses na umuubos sa pera ng mga OFW. Check mo kung alin dito ang tumatama sa'yo. Black hole number 1, ang emergency na hindi naman emergency. Ito yung classic.
emergency daw. Pero pag check mo, yung emergency pala ay pambayad sa monthly amortization ng motor ng bayaw mo na kinuha niya kahit wala siyang trabaho. O kaya naman emergency daw kasi naputulan ng kuryente. Pero makikita mo sa social media, naka-aircon maghapon at panay ang Netflix. My friend, hindi emergency ang kakulangan sa pera ng iba. Uulitin ko ha, ang poor planning ng kamag-anak mo ay hindi mo emergency. Kapag lagi mong sinasalo ang emergency nila, tinuturuan mo silang maging dependent sa'yo. Bakit pa sila maghahanap buhay kung nandyan ka naman bilang safety net nila? Black hole number 2, ang lifestyle inflation ng pamilya sa Pilipinas. Napansin mo ba, nung nasa Pilipinas ka pa, kasya naman ng ulam na sardinas at itlog. Pero nung nag-abroad ka, biglang dapat fried chicken at liempo na araw-araw. Biglang nagkaroon ng wifi, kumuha ng cable TV, bumili ng bagong gadget sa mga anak o kapatid. Bakit? Kasi OFW naman si tatay, kuya o ate. Ang tawag dito, lifestyle inflation. Tumaas ang antas ng pamumuhay nila, hindi dahil tumaas ang kita nila, kundi dahil tumaas ang padala mo. Ang problema, kapag nasanay sila sa ganyang lifestyle, mahirap ng ibaba at ikaw ang magdurusa at kakayod para masustain ang luho na ikaw mismo hindi mo nararanasan sa abroad. Isipin mo yon, sila naka-iPhone 15, ikaw naka-iPhone 6 na basag ang screen? Hostisya naman bro! Black hole number 3, ang pasikat culture at balikbayan box pressure. Ito yung pressure na kailangan puno ang balikbayan box ng chocolates, spam, lotion at sapatos para sa buong barangay. Kasi kapag umuwi ka ng walang pasalubong, ang tingin sa'yo, failed OFW. Alam niyo ba kung magkano ang ginagastos para punuin ang isang box? Nasa 20k to 30k pesos din yan o higit pa. Tapos may shipping fees pa. Isipin mo yon, yung 30k na yon, kung nilagay mo sa investments o savings, lumago na sana. Pero dahil sa pressure na magpasikat o makisama, napupunta sa mga bagay na kakainin lang o gagamitin saglit tapos makakalimutan na kung sino ang nagbigay. Pera mo yan, karapatan mong manigurado. Hindi masamang magbigay, pero wag naman yung tipong ikaw nawawalan. Ang mathematics ng kahirapan. Ngayon, mag-math tayo para maramdaman mo ang sakit. Sabihin natin kumikita ka ng 50,000 pesos per month. Nagpapadala ka ng 30,000 pesos. Ang gastos mo sa sarili mo ay 15,000 pesos. May natitirang 5,000 pesos savings every month. Mukhang okay, di ba? May 5k ka. Pero dahil sa emergency kuno, humihingi sila ng extra 3,000 pesos every other month. So in average, 1,500 pesos per month ang bawas. Dahil sa balikbayan box twice a year, gumagastos ka ng 40,000 per year. Divide that by 12, that's roughly 3,300 pesos per month. So, savings na sana 5,000 pesos minus emergency 1,500 pesos minus balikbayan box allocation 3,300 pesos. Total savings mo na lang 200 pesos. Yes, my friend, 200 pesos. Sa loob ng 10 years, ang ipon mo lang ay 24,000 pesos. 10 taon kang nawalay sa pamilya, tiniis mo ang lungkot, ang lamig, ang init, ang amo mong masungit para sa 24,000 pesos? Kaya huwag kang magtaka kung bakit maraming OFW ang umuuwi ng back to zero. Hindi dahil maliit ang sahod, kundi dahil sa dami ng leakage o buta sa bulsa na dulot ng maling expectations ng pamilya. Question ko sa ating mga viewers, may kakilala ka ba o ikaw mismo ang nakaranas ng ganito? Yung tipong pagdating ng sahod, dumaan lang sa palad mo. I-share mo naman sa comments. Baka makatulong ang kwento mo para magising ang iba nating kababayan. Next naman, ang solusyon, maging street smart. So anong gagawin natin? Iiyak na lang ba? Syempre hindi. Handa ka na bang maging street smart? Ito ang solusyon. Pay yourself first. The silent mode. Ang problema kasi, kapag alam ng pamilya mo na may extra ka, asahan mo, mahihingi yan. Parkinson's law yan, my friend. Expenses will always rise to match income. Kaya dapat, bago mo ipadala ang pera, kaltasan mo na para sa sarili mo. At ito ang secret, huwag mong sabihin sa kanila. Yes, maging madamot ka muna ngayon para maging generous ka sa future. Pero saan mo ilalagay? Sa ilalim ng unan? Nako, delikado.
Ipadala sa bank account ng asawa mo? Paano kung gastusin din? Dito pumapasok ang digital banking. Kailangan mo ng high interest savings account na ikaw ang may access. Yung hindi nakikita ng kamag-anak mo, yung secret stash mo. Ako, personally, ginagamit ko mga digital banks tulad ng Cbank o Maya. Bakit? Una, ang taas ng interest rate. Umaabot ng 4% to 6% per annum. Minsan, mas mataas pa kaysa sa traditional banks na barya lang interest. Pangalawa, daily ang crediting ng interest. Nakikita mong lumalaki ang pera mo araw-araw. Nakaka-motivate. Pangatlo, nasa cellphone mo lang. Pwede mong i-monitor kahit nasa abroad ka. Kung wala ka pang account, subukan mo ang Cbank o Maya. Meron tayong link sa description sa baba. Click mo yan, mag-sign up ka, libre lang mag-open. Isipin mo to bilang freedom fund mo. Tuwing sahod, magtabi ka ng 10% o 20%. Diretso sa digital bank mo. Ang itira mo, yun lang ay padala at pagkasyahin mo sa budget. Kapag tumawag sila at humihingi ng extra, sabihin mo, wala na naipadala ko na lahat. Technically, totoo naman, naipadala mo na sa savings account mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagiging responsable. Kasi kapag nagkasakit ka o tumanda ka, sino ang gagastos para sa'yo? Sila ba na walang ipon? Hindi. Ikaw din, kaya protektahan mo ang sarili mo. Mga kabayan, ang pagiging OFW ay hindi panghabang buhay. Darating ang araw, hihina ang tuhod mo, lalabo ang mata mo at gugustuhin mo nang umuwi. Sa araw na yon, ano ang gusto mong sumalubong sa'yo? Isang pamilyang sanay sa luho pero walang ipon at ikaw na uugod-ugod na walang madukot? O isang pamilyang natuto ng financial discipline at ikaw na may sapat na ipon para mag-retire ng matiwasay? Nasa kamay mong desisyon. Hawak mo ang madibela ng buhay mo. Huwag kang matakot mag-set ng boundaries. Huwag kang matakot magsabi ng no. Kasi ang bawat no mo sa luho ng iba ay yes para sa future mo at ang pamilya mo. So recap lang tayo para hindi ka maging biktima. Number 1, iwasan ang lifestyle inflation ng pamilya. Number 2, huwag magpadala sa pressure ng pasikat culture. Number 3, at ang pinaka-importante, pay yourself first. Mag-open ka ng sarili mong savings account na ikaw lang ang nakakaalam. Panoorin mo na rin tong video na to tungkol sa kung paano bumili ng lupa nang hindi naloloko. Karugtong to sa pag-iipon mo. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pasalubong, kundi sa laki ng naitatabi para sa kinabukasan. Click mo na yung next video. Kita-kits tayo doon.